DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo, mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sininga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangin tingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sa gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Tingog sang Kubos. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat, namamanglaw. Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Tayo ay mayroong gawa. Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa malabutan sang sining Waragwagan, DYAF 1143 CMN Bacolod. June 19 mga kae, Friday nga adlaw sang aton nga pagpangalagad sa sining tuig 2026. Kag sa gihapon ini ang inyo mga alagad, Raymond Pandanduyan, of course, ang aton nga Executive Director, Reverend Father Julius Espinosa. Kay F. Julius, good morning, happy Friday. Aga si mo Raymond, kag malipayon nga Bernis nga adlaw sa aton tanan, pitsa 19 sa bulan sang Hunyo. So, lali laman og tapos ang kuana. Ang pinasahi nga Hunyo ini nga Raymond sa mga nagliligan nga Hunyo sang tuig tungod kay it feels like summer. the extension sang summer, no? Wala kita ka experience sang tuman ka kusog nga ulan at the same time sang baha. But at the same time siling nila El Nino have started, mild nga El Nino, no, sa sining sugod na sang bulan sang sang June tungo nano pa amo na nga daw medyo mahina-hina subong ang mga pagtulo sang ulan. No? That's why we are hoping and praying for the best, no, that this year although there is less rainfall, but at the same time sila nila it is both extreme and excess man ang kuang epekto sang El Nino, no. Gina butang-butang ni Raymond sa consciousness naton tanan kay as if daw ang aton iya nga mga panguluhan bot national kag lokal daw ay abla mga kuan, no, pagplano kag mga Lain pang focus. Oo, strategiya ko no ang paghimuon naton sinin. Ginatamyo naton so ang tanan naton iya nga mga ang tanan naton iya nga mga padayon nga nagasakdag, no, sa aton diri pagwaragwag, sa aton pag subong man ang aton ginatamyaw ang aton iya nga talahuron nga si Obispo Bishop Patricio Buzon kag subong man aton iya nga mga landon iya nga mga kaparian sang Diocese sa Bacolod. Okay, sige mga ka-AF, don't forget to like and share sang aton iyang Facebook page
no, i-type lamang ang DYAF 1143 CMN Bacolod, no? And at the same time, i-check nyo sa atong YouTube channel, no? Kay makitaan kita dira kag subuman gali dito good morning sa mga taga La Carlota. Maka good morning nagiko sa La Carlota kay videos kay ti daw suno sa imo daw medyo tinggas. Tinggas ang signal naton dito sa La Carlota, no? Sa mga taga La Carlota, labi na gid sa mga taga Villa San Miguel kag mga taga Araal. Taga Araal. So good morning dira sa inyo nga tanan. Okay, sige mga ka-AF, before kita mag-proceed sa pila naton ka mga talakayan, makadto kita, no? Yung mga ka-AF ang mga greetings sa pagkaroon talan iban, makadto kita kay If Julius, no, sa aton gospel reading of the day. Autora na aton subong pagpamalandungan, no, sort of opening prayer nato niya sa aton nga kwan, sa aton iyang programa amo ang pagpamati sang maayong balita o kun ebanghelyo sa aton nga Ginoo. Kag subungado ato pagakwaon sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 tubtob 23. Sa Jesus sa siling siya magitutunan, hindi kamo magtipon sing manggad para sa inyo kaugalingon diri sa duta, sa di ng mga sapat-sapat kag ang mga tuktok makautot kag ang makawat makasulod sa pagpangawat. Sa baylo magtipon kamo sing manggad sa langit, sa diin wala sing sapat-sapat kag tuktok nga makautot kag ang mga makawat hindi makasulod sa pagpangawat. Kaya kundi ang inyo manggad dito man ang inyo tagipusoon. Ang mga mata kasubong sang mga suga sa lawas. Kung ang imo mga mata maayo, nang imo bugos ka lawas may kapawa. Pero kung ang imo mata malain, ang inyo lawas yara sa kadudulman. Gani ko ng kapawa nga yara sa imo, mangin kadudulman, daw ano pagid, kadulum, ina nga kadudulman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Sige mga ka-EF, no? Makadto kita sa aton pagpamalandong sa aton nga gospel. Kay F. Julius? Kay Fremont, mga kauturan, sa aton nga pagpamalandong, no? So may duha ka siling naton counter value ang gina-challenge sa ato subong sa atong Ginoo, no? Hindi kamo tipon sang manggad sa siling kalibutan, kung sa diin ang mga sapat-sapat makautot kag ang makawat sarang makapangawat, no, kag sa isa duha ay kaduha nga part is about blindness, no. So kung ang nguto nato ni Raymond ang tuman bala nga pagpalangga sa kwarta makabulag o kung bisan pagani makasiling naton makapatalang sa tigipusoon ng tao, pwede gid, no. Sa madamo nga tion na Raymond naman ang aton iya nga na-eksperyensyahan, no, kung ang focus sang tao amo ang pagtipon sang manggad, nagkamis niya ang matutuod gid nga manggad sa kabuhi, no. Amo na gid sila gani nga kun di nang imo manggad dito man ang imo nga tagipusoon. Kag it is siling ko kay ina, it is a counter value, no, sa aton yang sa ato subong yang secular iyang ang kalibutan, where ang manggad amo iya ang ginakabig iya amo ang mga most sought after abing nga butang sa sining kalibutan, no. Kay ti kung may manggad ka, no, kadamo sa mga posibilidad nga sarang nimo mahimo sa imo sa kabuhi kag sa kabuhi sang iban. Kag na ang mga sarang mahimo rimo, no, sarang ikaw maka-impluwensya para sa kaayuhan, but at the same time sarang man ikaw maka-impluwensya para sa kalalatan. Oo, sa magamit nimo ang manggad agud makakita sang mas damo pa nga oportunidad o kung maayong mga butang sa pag-influensya sa kaayuhan sa tao. But at the same time, ang manggad sarang man makapabulag sa tao. Sarang man nimo masya actually magamit agud nga ang kamatuoran hindi makita.
no? That's why sa second part sang aton nga nga gospel ang mata suga sang lawas mo, no? Ang mata kapawa para sa hindi lang para sa imo kaugalingon, para man sa iban. That's why kun ang tawo nga manggaran mangin instrumento sang kapawa dako sa iyang kakuan rin mo, no? No, wait, no, medyo, wala tani, magiging por dako ang problema, kalibutan. Oo, kay amo na silang nila, kung maayo ka nga tao, kag maayo ang imong ginahandom, kag magusto nimo maka-influensya o kung makatandog, kag makabulig sa madamo nga mga tao, intra ka sa politika rimon. Oo. Kay bisan pagani ang mga dalagko nga negosyante, dalagko nga mga mga grupo sang tawo makahimo sang damo nga mga maayo nga mga buhat. How much more kung ikaw ara ka sa gobyerno bala nimo nagahimo ka legislation, nagapatigayon ka sa mga layi nga maayo sa tao. Amo na sila nila nga if you want to really help a lot of or many people, join politics and do it better. Amo na wala naton ma-realize ang kung ano ka privilege bala sang aton iya nga mga leaders bala nga ginpili nga amo na ang amon handom sinyo mo. Supposed to be. Oo. Muna taning handom ito kay kanda kamo ka kay F. Julius correct gid na no nga kun ara ka sa politika halos tanan kay ti ara ang resources. Ang decision making mas mapos kay tungod nga ara ka ginbutang dira sa mga tao so public trust siya mo. Public trust. Pero ano katabo Raymond? They are being blinded with power. They are being blinded with wealth, no? Kanugon nga amo na nga kahanabo. Imbis nga maka-influensya ikaw sang kag dala ikaw sang damo iyang kaayuhan kag makapakita sa tao kung ano nang tsakto ka hindi. Kung kaisa do ikaw pa ang instrumento agud nga mabulagan sila, no? Nga hindi nila ginahungod nimo nga hindi nila matukiban kag hindi nila makita ang kamatuoran. And at the same time, sila nga reflection kay F. Julius to instead nga baguhon mo ang kabuhi isang tao, no, para sila man mag-uswag, do gusto mo pa ako na sa poder, do permanente hol mo nga maging pigado sila kay para i-maintain man yung i-maintain mo man yung imong status, no? No, so amo na Raymond ang kuano ang angot sang kun bala pwede makapabulag ang manggad pwede gid kadamo sang nakita naton nga nabulagan tungod ang ilang focus amo ang pangita sang mas damo pagid nga manggad. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, no? Katahom sa aton nga reading, no? Gospel reading subong sa duwat good morning sa aton mga viewers and listeners, no? Dira sa may syudad sang Bago. And at the same time, isa nagapangapili kay ng runin, Nasaan dumanan sinanay mo kay nanay nagapamati gid sila iya sa aton. Okay, sige mga kay Julius, before kita go proceed sa pila naton ka mga talakayan, kuaw naton nanay, no, ang aton iyang weather update, no, halin sa may Pag-asa. Dahil lang gid gali medyo nalipatan ko niyo dahil lang gid siya pa kay nalipatan ko pag-off sang sound tao tiga lusot siya, no. Maayo man siguro lakat sa panahon ta, no. Aga pa kadto ta, no. Aga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, June 19, 2026. Ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi nating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po na ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Kaya manatili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saang lugar magkakaroon ng mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Sa
Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na sa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo, pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantayan natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Ngayong araw naman dito sa Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible po mainit pa rin sa tanghali habang lumalaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 26 to 37 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa dako naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Palawan makararanas din po ng mga isolated thunderstorms and rain showers. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman nasa 26 to 33 degrees Celsius. Mga pulong-pulong pag-ulan, pagkulog din ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan, habang ang agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 33 degrees Celsius, sa Cebu naman 27 to 33 degrees Celsius, at sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Ang Kalakhang Mindanao naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog din, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura din sa Zamboanga City nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ito sa pumalaot ang mga sakyang pandagat at malilit ang mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit ang mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas pag-alon ng karagatan kapag may mga thunderstorms. Narito naman yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Tingog sang Kubos. No? Sige mga ka-EF, no, mga ito, no, ang lakas ng panahon, ati medyo wala gin man ka EF Julius, no, sa ang iyang mga bagyo mga nagsulod, layo-layo pa. Layo, No? Di, oo. pag ulan-ulan lang na diri iya sa aton. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, baka ginas ng aga, kay Julius, to temprano pa nagbuga, no, sa habo yan, no, si Mount Canlaon, no, makita na to, do mga temprano pa kayo, nagbuga naman siya iya sa abo, do kaduwagin ka beses kagina, no, mga alas 5:34, ginasang kagahon, no, si Mount Canlaon. Wala sing wala pa yasang paglupok rimo, no, daw Wala. nagbuga lang siya. Buga-buga lang sa Japon sang aso, no? So amo na ang nakatabo iya kahapon sang nagligad nga adlaw perti man sunod-sunod, no, ang Nakakabato kita sa mga ang text messaging, no, warning, no. At least ang aton lang la kay ti ulo aso lang siya, no, hindi kita matamaan, no, kay ti wala pa kita sa mahawang atong makatunula pa man maka-recover kag matamat pa lang ti may na, no, nga ulo aso lang bala ang si Mount May Canlaon. Raymond nga wala man si mga kusogin nga mga ulan tungod kay ti isa man ina sang mga factors nga dako ang halit sang mga malapit nga mga duog, no, sang Canlaon, no, like sang nagligad nga tuig nga perti ang pagkusog sang ulan binagid sa sini nga mga panahon June, no, rainy season kagadamo sang mga naapektuhan sadto. Koreko. Kagiti siyempre ang mga lahar deposit. Oo. Dulhog man sa aton iya mga kasubaan.
Ano ang pinaka-latest no, sa oil price update naton no sa international country, of course sa pungsod Pilipinas no ti kay Julius ang forecast June 15 to June 17 lang yung forecast ha. Daw ti maayo-ayo kuno ang maayo-ayo ang presyohanay. No, iniya sa forecast pa lang hulaton pa naton ang iyasang DOE ng announcement, pero sa computation iniya tatlo pa June 15 to 17 pa lang nga trading ti amo ning effect sa aton kay Julius so. Tido may ayo yan no kay daw ko amo ining so far ang pinakadako nga decrease so kun buhin sang bilis sang langis ang diesel rin mo no 9.40 almost 10 pesos ha. Do pabilib kita subong sang kuan pabilib kita subong sang OPEC Ang gasoline is 5.90. Almost 6 pesos man. Ba, kerosene ako gawa. 10.20 ti kung nagasulo pa kita. Hindi doon tayo naman lang gausas ang kerosene ni Raymond, no? Ti mayo kay ang tanan nga araw pa idalom Raymond kaga ang DOA nagahatag sa ilang forecast actually. Nga most likely tungod sang deal blani sang kuan sang US kag Iran kinapoy man sila Raymond sang inaway. Most like mabalik sa pre-war ang kuan ang bilis sang gatong. Pero kung sa Sanoy na, why naton niya mabalaan, no? Nadumduman pa rin man kung mga pila ang bilis ang February 18 ba nagsugod ang kuan? February 18. 18, oo. Kung ano ang pila ang bilis adto sang kuan sang diesel. Kung diesel paghambalan ara siya gamboy sa 50 to 55 mo. Oo, basta daw mga range mo na no 50 55 o 56 pinakakuan. So kung makabuhin kita subong nakatughong ko sa nagligad do mga 76 pa. 76 so 76. sumera 74 eh. Oo, tibot ito buhinan inaabi sang so mga 65 rimon. 65 ba do mayo-mayo tan nagulugin hawa ta ba? Oo. 65 no. So do nga ti may ara pa may ano pa man na siguro may madugangan pag inaw na kay F. Julius kasi pila ka latest naton ang world crude price nagdubo pagid no. 74 pesos per barrel. Kung na lang mong 7 na lang kapisos. Balo ka Raymond, ang iyasin sa pre-war nga presyohanay. Pila ka millions of barrels Raymond ang natambay sa rumos mo? Ay, damo-damo eh. Oo, di pila ka mga barko dati. Dululungan ina sila iya siguro landing iya sa kuan, no? sa market most likely baha ang kuan eh. Amo na siguro nga ti primero siguro ti basi ma-drop gid man siguro ang kuan. Kabay pa. Hasta nga mabalik naman siya sa ma-regulate naman ang bilin naman sang kuan. Kay ti mo man lang na ang principle sang kuan mo sang economy no. Supply and demand. Correct. Nagligad ti ninit tamang supply. Dako demand tsado mo to nga nagmahal ka tama subong ti bahaon sang kuan no ang iban sinaguro nga mga tanker na pila na ka bulan nagtambay to duha ka bulan datong bulan nag-standby da no ti kabay pa at least makagulugin na hawaman kita jutay no and at the same time makagulugin na hawaman no ang aton iyang mga jeepney drivers. Ang balantayan si ni Raymond kun ang bili bala sang okay na iya kuan no generally okay gina iya kita na halos nagagamit sang fuel pero kasagaran kaka majority sa aton iyang mga kasi ang mga Pilipino ti ang impact iara sa balaklon basic commodities. Apay patani nga daw nami man epekto niya. Ang magnubo-nubo man sa. Makiti as just as kun magtaas man ang kuan kadasig sa inyo magpataas blas ang kuan pero matyak ko hindi pa na mag-impact hindi pa mabatyagan. Pero hindi lubos ang aton mangin kadalagan at kalipay sang pag na-resolve ining problema no ka magabalik sa normal ang presyohan na isang langis kung hindi ini mabatyagan iya sang ordinaryo nga mga pumuluyo Raymond. Correct. Hindi sa mag-trickle down sa mga basic needs naton Kumunang isa naton nga basihan day. Kwandira no munang dapat daton iya nga bantayan man. Okay, sige mga ka-AF, by the way, no before kita maghatag gali no paligtad gali chip no.
before kita maghatag sa pila ka iya ka mga panumdom, ti congratulations. Sus ang ato nanay diri iyak no. Station manager. Manager nato niya sa DYEF si Attorney Reverend Father Roy Christian Hisul. Ati Reverend Father na ko na ambal niyan. Ay, amo na yung abogado yang daw di gusto yang kuan niya. Ang iba niya daw puro abogado bisan di abogado. Iban gusto ya damo sumpon-sumpon sa ilang ngalan o ni daw. Sado ka kuan sado ka humble lagi pare na. So congratulations no, sa kay Reverend Father Roy Christian Hilsugon. Hisulgon. Hisulgon. Okay. Occasion sa iyang graduation from Pontificia Università de la Santa Croce, no? Dito sa Roma ni. Sa Rome. Yung degree of licentiate in institutional church communication. No? Amo gini yung akwan mo. Siling kagina sa Ebanghelyo kundi nang imo mangga dito ang imo tagipuso. Si Father Roy yang tagipuso na rin sa social media mo. Ate ari kita sa DYEF. Father Roy. Congratulations. Puli na di. No, okay na. Puli na. Kinanglanon ka na. Kinanglanon ka na mo sa DYEF niyo. Congratulations kay Father Roy Christian Hisulgon mga kayef. Tingog sang Kubos. Before kita magkanto sa isa naton katalakayan, may ara kita sang guest via phone patch mga kayef, Councilor June Gamboa, mahatag kita na isang pila iya ka mga pahanumdom. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan, kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 47-05-04-28. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdaya lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Gani wala siya subong sang obra. Hindi man katispaser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa,
3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya nga kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SEMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang hina mo naman, pre. Di ka pa rin nakaka-score? Mahal kong syota ako, pare. Kaya malaki ang respeto ko sa kanya. Ayaw mo bang mag-enjoy? Bakit? Sa tingin mo ba, enjoy pa rin pag nabuntis ko siya nang wala sa oras? True love waits. Sex is only for married couples. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SEMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Philippine Standard Time, alas 9:37. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, no? So, ari, panantalan ni kay Julius, no? Kay tayo sa isang nagligad, medyo may ara at nabaging padala-bala, no? Nga letter. Of course, may resolution. Ng ipagwa man si Councilor June Gamboa, particular na yan, no? Sa, doon naghipos ang Central Negros Electric Cooperative. So, doon mo ni ang ginatumpa kung sang resolution at the same time, sang pila ka mga letter, no? Ito including na kita, no? Sa Caritas Bacolod Social Action kung kamusta ho naton kung ano na ang natabo no sa Central Negros Electric Cooperative. Ano na iyang status, no? Kay nangin malinong gid man rimon na kung ano ang ano ang kahimtangan na subong sang siniko, no? No, timas nami man kung kamusta ho naton, no, si Councilor June Gamboa, no, kay siya ni ang isa man, no, ka advocate naton, no, particular na dira iya sa may no, sa may Central Negros Electric Cooperative, do kay may mga sale na kalatabo mo, no? So dapat may right, no, kita nga mga consumer members amo na nga aton nga hibaluan ko ng status. Amo man nagahibaluan naton kun diin ara pa bala kita dira may bahin pa bala ang mga konsumidor sang siniko sa nabilin iyang ginapanag-iyahan, no, sang kooperatiba o kung ano wala na daw may na gusto klaruhon, no. Sige, sa linya naton mga ka-EF, no, si Councilor June Gamboa. Councilor, good morning. Ang imo na pagpanamyaw sa aton mga viewers kag listeners upod na kon diri sa studio, ano, si Father Julius. Councilor, good morning. Mayang aga Father Julius kag Sir Raymond. Aga, sa tanan nagapamati may aga.
Okay, sige. Good morning, Councilor. No? Councilor T, mangayo lang kita sang update. No? Particular na at isa sa sining letterman sa mga consumer members and at the same time no sa pilain ni Moya ka inquiry nga ginahimo related sa Central Negros Electric Cooperative do kalinong nagidsubong sang Sineco. Councilor June? Now, sang nagligat ng Wednesday, Sir Raymond, Father Julius, nakabaton man kami kagin discussion ni namon sa sangguniang paglusod ang sulat sa Sineco paagi abig sa ilang General Manager Attorney Arnel Lapore nga kapangabay nga kung pwede magka hinunanon upod sa mga membro sa sangguniang panglungsod. So I believe gusto nila ito na be a closed door meeting. Rason nga gin pangabay sa isa naton kang mga kaupdanan dira nga hiwaton ang imong pag sinapol o kung mga pag sigulanon sa isa na lang ka pribado nga butang tabi kalanaan. So hopefully they will schedule that, but again ang ako niya nga ginapangabay sa ila, wala labot nga tagaan kita sang kopya sang audited financial report, kundi magpatawagin sila sang isa ka annual general membership assembly. Hindi lang man siling ko ang syudad sang Bacolod ang gusto magbalaan kundi ito naggadto ang mga pundo nila mo kundi aton man nga mga kaingot nga mga syudad kag munisipalidad mo ini ang Silay, Talisay, Bago, Murcia kag DSB. So rason nga dapat ya agma hindi yang isa ka pagsinapol lang sa membro sang sangguniang panglungsod sang sangguniang ang sang syudad sa Bacolod. Pati nihaw pamatian ta kay ti nakapagawa naman sila Father Julius sa Raymond sang initial nilang statement parte sa pundo sang Sineco. At ikadamo gid sang ako nga gusto mahibalaan. Kay sa subong ang siling nila to siningaga lang na ang cash assets na lang nga nabilin sa aton ara na lang sa 120 to 150 million. Na kung sa diin ang expected na proceed sa pagbaligya naton sang 70% naton nga assets to more maga-value na kuntani dapat mga 1.9 billion. You see? Kagang ang nalipay kita nga tigil pabalot kita nga 450 million ang bill deposits nga ara na da ang notwithstanding the fact nga ang collection na da nila monthly before the takeover or pag-transition sa Sineco sa NEPSI, ang monthly collection ara nagabalor sa 600 million pesos. So kag isa sa ginapangabay kag ginapamangkota ang accounts receivable sa Sineco. Ang mga collectibles nila nga hindi pa magdubo sa 1 billion pesos. So tanan banwa dapat gid nila pabalon na nila ang mga membro kag tag-iya sang Sineco. Ay nakibot man ako, for me this is far too small ang ining nabilin nga pundo nga aray na da subong sa Sineco. This is far too small para sa akon. Hindi ako siya magba-consent till nga makita ko ang isa ka audited financial report. Correct. Sige. Now, Councilor, ang isa lang siguro ka dapat man mabalaan ba kay do kalinong gid do wala ya ma-announce sa Sineco kay Julius. No, Councilor June Gamboa, kung pilaya ang share sang Sineco halin sa NEPSI, kiti may 30% pa man siya. Yes, timi aragid man 30% Sir Julius.
That is why mo man ini dapat nga i-report nila sa aton. In fact, no less the former Governor Rafael Coscolluela nag-request man sang isa ka committee hearing regarding sa status naman niya sang nabilin nga 30% equity share sang Seneco with the Negros Power Corporation. You see, so high time na gid man banwa nga patawag na kag mag-issue na sila sang isa ka resolution calling for an agma. Kaya iti damo na may pamangkot mo. Parte sinis ang 30% equity share ta. Parte ni sa mga pondo nga nabilin pa na sa aton. Ang proceeds ang pagbakal sa mga Seneco sa mga assets sa or power. So, ang panawagan gayang Sir Raymond kag Father Julius immediately call for an annual general membership assembly. Si KF Julius, Father Julius, go ahead, may pamangkot. Councilor John, mayong aga si mo. Father, mayong aga. Maraming salamat sa imong paghatag italupangot sa sinibulang nga concern naton. Una sa tanan, after GBA ang Seneco gyapon, no? Bosilio, it presume it's still a cooperative. And at the same time, although nga may ara sang issue nga it is sila nila not really a genuine cooperative but rather a pseudo cooperative. But then it carries the name of being a cooperative. Kaya ang isa daw ang kwansubong Councilor John nga after GBA nagapamangkutanong kita cooperative pa bala ini siya kung hindi na ano ang bahin sang mga konsumidores dire kay sino accountable ang kwan ang subong nagdumala sang Seneco. Okay, Father, technically we are a cooperative because ang konsumidor bala, although membro, are owners also at the same time. Kita ang tag-iha. Ang mga stakeholders o kung ang mga konsumidor sa Seneco are considered owners. Only that, hindi kita wala kita nag-apply sa CDA. We are niya managed or supervised. But technically, yes, we are a cooperative. That's why ang General Assembly is a mandate from the management of Seneco nga yearly report din sila sa aton. Correct. Oo. Although hindi lang kita registered kay mas gusto nila nga magapabilin kita Father Julius, although isa gina pakigbatuan ko sa tuanay nga dapat i-register gid ni nato ang aton nga cooperative sa CDA. But we have an option actually, either we remain with NEA or with apply kita sa CDA. Puti pangibabaw ang desisyon sang management nga mas maayo kuno siling nila nga ara kita sa dalom sang NEA rather than under CDA. Kay sang last time it was more than a year na siguro, Councilor, no, nga nakapatigayon kita sa pagpakig dialogue meeting sa kay Attorney Ernel, no? Pod mga ato siguro pila ka mga kaupdan naman naton kag suno sa iya so daw maroon mas accountable ang Seneco sa NEA sang sa consumer daw mo nang amnang ba otherwise nagpatawag na siya sang agman pero tiway no wala Father no that is that is a very misleading statement. Ang NEA naga-supervise lang niya sa aton. They are still accountable to the member owners of the Seneco. Pero indahan, Councilor John, nga supposedly ang mandate sa pagpatigayon sa annual gathering magahalin sa NEA o kung magahalin sa inisyatibo sang kwan? Seneco? Sang Seneco.
sa aton ng mga tagiya. Aha. Ito mo nang Paderang na iya, Oo, kaya mo na subong ang problema. ang function nila, supervisory, i-regulate lang abin nila, but although may obligasyon kita sila, may utang kita sila. Aha. Pero ang problema Rason ko na ang may mga gabutang na sa siguro representante Manila, but Father Julius ang tagiya, amuya ang magapangibabaw, more than and above. Oo. Pero problema sa buong Councilor John, sino ang na-identify nga nag-represent sa mga konsumidores? Daw mo na subong ang daw gap siguro? Base sa kontrata sa joint venture agreement, Father, with NEPSI, may isa kita na ka-representante, we still own 30% mo of the total shares of NEPSI. So in other words, gintagaan kita nila da isa ka-representante, I think, kung duwa, but at the very least, isa. So, the rest, iya isang more. Iya ni rason. No, isaguro kayo silor kay nalantaw man naton da, kay nastoryahan na gid man naton ni na ang power bala sang aton member consumers owner, no? So kung hindi gid mo patawag sang agma si General Manager Attorney Lapore, pwede no nga mag-demand gid ya ang mga member consumers nga magpatawag sa ang agma para ipakumply nga mag-report ini si GM Lapore na at the same time siguro councilor may nagkalabilin pa man nga mga board no nga representante sa mga MCOs. Ang aton sir nga board ara sige nga nagapabilin, pito na da sila kabilo gani. Can you just imagine why na kamo sa may padalagan nga power distribution utility? Ang nakita ko gani sir, ang binabantayan na danan nila, amo na lang na ang rental, no, na ang renta tabla. Amo na lang na. About other obligations na may nabilin na da sila, kiti other than amo na lang na ang ginapaparintahan na. Ati ang siling gani din nila po rin, ang renta income is estimated sa mga 418,000 a month. So ang sweldo nila yara sa 600,000. Kristo pata sir. Dogi na sagod lang ni nato ng aton ng mga opisyalis da. Kristo pata. Ang nang ginakulbahan ko na kung hindi nato nini pag tatapan, basi maubos ang matamat na ang aton na savings. Ang retained earnings ang ilang income is only 480,000. Ang ilang salaries is sa 600,000. So every month resto kita, negative kita, kag nagapundo kita na sila. Kay knowing nga wala na gid man sang dako pa nga i-manage ka pa badalaganon ang Seneco. Di ba, Councilor? Yes, correct Sir Raymond. So dapat ni gali ma-volunteer na lang sila no? Yes, in fact Sir Raymond, ang ilang ang personnel nila 12 ka bilog, pitos la ka board of directors, 12 ka personnel. Isa-isa sila ka bilog Grabe no. Daw nakakaluluhoy sang aton ini nga ang Seneco naton. But anyway, Councilor, so gina-expect naton nga matambong may ara gid sang public hearing nga pagapatigayonon ang konseho. It was the request of the former governor is a committee conference. So hindi we can or we may attend. But mas madgaming-gaming na yung committee. Sila man siguro lang anay magasinapol upod with the group of former governor Lito Cosculuela. Prote lain gidya yasin ko dapat sir nga agma gidya. Correct. No, hindi yang pagsinapol nga kita-kita lang da. For me, it will defeat the purpose because they are not, hindi man sila accountable lang man sa aton ng mga opisyalis o kung
kundi sa bilog ng member owner sang Seneco. Okay, sige, ano? Okay, Julius, may dugang ka pamangkot kay Councilor? Daw na pa mangkot naman naton ang kalabanan siguro nga konsya naton niya kay Fremonte sa imo Councilor. Una na ko daan niya papasalamat sa imo, no? Kabay pa nga sa masunod niya may adlaw magkita kita, no? Bahin sa sini nga concern man kay isa man kita dito sang signatory nga magpangabay nga may ara sang paghiwaton nga paghinunanon. No, so saliwat salamat gid sa paghatag nimo sa response, no, sa siniya nga mga kasang sini nga concern. Councilor, may dugang ka pa? Yes, Father, madamo kay Father kasalamat ha sa rest assured nga sang gin-take up ni namon ang among sulat nga halin sa inyo, Father. Nagmanifest si Councilor Bobby kay refer sa komitiya mo. Nagmanifest siya nga anytime this day pagpatawagin ni siya sang isa ka committee hearing. Tungod man sang inyong urgent request to convene a committee hearing. So salamat man sa at least na reinforce pag dako ini Father ang ginapangabay bala sa mga member consumers na i-abrihan na nila ang financial status or standing sang Seneco after almost 3 years nga wala ini nagpatawag sang agma. So salamat gid Father man kag sa tanan-tanan nga mga member consumers dapat we should request for accounting sa sining power utility nga ginapanigihan naton. Salamat gid Father kag Sir Julius. Tingog sang kubos. Okay, sige mga kay no, thank you gid no kay Councilor June Gamboa. Tidak mo lang man nanendum do ang kano nga gatulutok bill man bla sa Seneco kay tituod man no. Kita ang mga consumer members dapat may obligasyon pa mo. No, si Seneco nga mag-report sa aton. Kaya mga importante ini nga mga infrastruktura sa aton niya nga supposedly public utility mo, no? Kaya na eventually na GBA gusto with privatization pareho man ini sang tibasiwa man tas bong problema man, no? Kaya man na sila ni Councilor John nga nagagamay ang nabili niya nga pundo sang kwan sang Seneco kag ti suno to sa figure man ti kung naga-income ikaw ya sang mulang ni tapos ang imo galastuan ka eventually ang ginaswelduhan mo dako pa sa income mo deficit ka no do mo man na ang concern di sang mga sang ato mga na-displace bilang mga empleyado bala masang basiwa bala Raymond ginadelay ang ilang mga payback wages kag ang ila bala ko kuluhaon bala sa kwan sa basiwa nga samtang nagalawig dako ang ilang ginaisip no nga back wages. Correct. Tapos siling nila hindi man na sila hindi man ang board or ang manager ang bayad sila kundi ang kwao man nagyapon sa kwarta sang kwan. So kung ginabayad sa mga consumers no sang basiwa. So do pero pareho kayong tanga no. Kapag lagi ko ni kwan no. I don't know kung ano kag diti knowing bala nga si Seneco iway naman siya i-manage si iban mo. Magasweldo ka lang ya, gatag ka ng allowances sa imo yung mga board of directors. Amo nang isa pagsiguro nga dapat i-report kano gid ang function sa mga board of directors sa Seneco. Kung wala may mga ulubarawan pa, kung wala na volunteer na lang kamo da. Kaya inablang siling nila nga ti daw ibalik man sa aton ang mga labi na gid ang ginbayad naton bala to sa metering. Meter deposit. I-disburse ano tawag siya ni? Ibalik sa aton ni. Do hindi man naton di klaro kung wala pa klaro naton mabatyagan kung wala pa klaro paano nila nagbalik sa aton.
Ang klaro lang na iya, kay Julius, deficit ang siniko, kada bulan. Tapos sila i-refund, no? I-refund tani Ay, sa kung tani i-refund tani. Kaya ti pabalon tayo, no? Kung pila man ang aton nga share, iti owner, consumer, member kita mo sa Central Negros Electric Cooperative. Ang 30% ba lang share naton sa NIPSI, income na siya o kung mahulat kita anay sa pila iya ka mga tinion nanti siya iya nga makuan. Antes na matagaan share? Sang iya nga ano ni, no? Nga siyang share niya. Kaya pila naman kabis nga daw naka-attend kita Raymond sa pag sinapol man upod sa kuan. Sa NIPSI, medyo na mangin mahipos mo sila basta gani ang istoryahan naman ang Siniko, ang relationship nila sa Siniko. We understand that is kay may proper forum tani mo. Kagang proper forum, amo tani agma. Kada tuig, ngay patawag nila para ma-report sila sa aton. Sa mga consumers kung ano na ang status sa Central Negros Electric Cooperative. Tingog sang kubos. Okay, sige mga kaiyak. May duga kayo, Julius? Okay, may mga nabilin pa man niya nga mga asset ang kuan mo, no? Mga Siniko, mga building. Ang building na subong ba na sa may mabini? No? Mabini, may mga slakyan pa. May water rights pa tari mo, da? Oo. May water rights kita dara sa suba sa bago kay may kuan gali na, no? That is, may ara nagli-water rights sa Siniko. Iti later on siguro sa mga hydro or takabalo kung paano na siya paggamiton nga ma-maximize ma-convert iya into energy. Ti mo pa nang pila ka siguro ka mga kwasyon status da dapat i-report gid no ni Attorney Lapore no nga mo ya ang General Manager. Okay? Sige mga ka-EF, matag kita na isang pila iya ka mga pahanumdum, then after that mabalik kita sa pilaton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Diyos ko. Kamuntik ko na siyang ipabort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Gusto ng husband ko mag-oral contraceptives daw ako. Hey, remember, nakaka-cancer ang contraceptives. Gusto ba niyang maagang mawala ng inangin yung mga anak? Pero paano kung maghanap siya ng iba? Hindi niya gagawin yun kung responsable siyang asawa at ama. Love is sacrifice. Taking contraceptives is immoral and dangerous to your health. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos.
Okay, sige mga ka-EF, ano? Ang inibahin nga dala sa inyo sang Caritas Philippines, no? In partnership with Caritas Bacolod, of course, in partnership with Horizon 3000 sa isa ka project na social action championing human rights in the Philippines. Tingog isang kubos. Okay, sige mga ka-AF, ano? So, kamusta na ang aton nga nasa nasyonal, naton nga mga Pinoy Espoy sa nasyonal? Doon natapos yun naman kay F. Julius, no? Daw na hatagan man sa kahusayan niya Rimon ang sa ang saya aton nga Congress sa Senate. At do may ara na gid man sang legitimate ang Senate President after si Senator Joel Villanueva nagpakisakop na sa sa bag-o nga majority. Kag tiyang iban nga mga senator sa minority bloc do nag-attend man sa special session. Nag-attend gid sila. Kay kun hindi sila mag-attend do mabihangan gid sila. Pero daw si ulto nga nag-concede si sa to ana SP Alan Peter Cayetano, no? Senator Cayetano, medyo may paulihi pa siya nga kwan nagkuan pagid iya sa petition pa iya sa Supreme Court nga once and for all gusto rin mabalaan kun bala lehitimo yan no yadtong pag-assume sang office sang Blue Ribbon Committee sang June 3 was it June 3 Rimon busulon bisan daw surrender daw tusik pa bla kung sa mga manok pa daw haplako na daw ay ka na ikasarang bla nga ibunal pa pero ti kon ipatusikon matusik pa pero ang isa ko man lang bala ti na resolve lang gid man siya pero ang beauty lang bala sang majority subong nga mga senador, no? Wala man nagpamilit hindi sila tama gid ka daw aggressive kag hostile bla rin mo. Kaga wala no ang iban nga mga members sa minority bloc ipang butang magyapon lang sa mga committee. May mga committees. Oo, hindi ibot silingon nga kung ara ka sa minority, ang mga major committees iya lang natanan sang majority. Daw pareho abis ang palanan-awan iyas ni Senator Robin Hood, no? Nga once they are in the minority, their obligations is to oppose the majority. Di ba daw mo na lang na. At least, no, mga ka-EF, ang sitwasyon, nakatalakay gid man, ano? Sang nagkalain-lain niya, nga mga nakapending, no? Nga mga hilikoton, no, sa may Senado. Pero at least nakita naton ang political will din ni President Bongbong, no? Nga vitally nag-call for a special session. Kaya kadamo rimon sa mga importante nga mga ipapasa nga mga bills mo. Mayara sang 5 ka general nga manog retire na. Ti ang imo sinang hindi bala mag-retire ka, one rank higher nga i-promote ikaw. Pero ano pa na gali iya sang kwan, i-confirm pa na. Oo, kung hindi ka ma-confirm kag naabtan ka iya sang imo birthday blantes ka ay mari malasok ka. Oo, hindi ka pa hindi ka magsaka ang imo ranggo. Isa sa to sang mga kag iban pa ka nakita ko rimon ang iban nga mga importante galitani nga mga priority bills nga nakasaang dito no? Wala iya patigayon tungod sang mga nagligad bala nga mga hitabo ni sa Senate. Amo siguro tong ginakabalakaan sang kwan atong presidente nga nagpatawag sa special session. Ati medyo ang guro iban na sa minority medyo hadlukan mas larimo na no. Simple sa lambalanon da simple lang mabilin ka man sa tabtaban. Kay tungod nga kaimportante sang pila iya ka mga talakayon sa Senado. Pag ang pamangkot na son, ano gid ginapakig-away mo? Correct. We are losing ground tapos ano gid bala gusto mo? Ano gid gusto mo nga ti araw gahulat ang mga layi nga ipasa. No, for example, anti-hospital detention. Naisa na. Tapos na daw ang anti-dynasty law. Nakasaang man to. Ang quality tertiary education. Nakasalang man na siya. So, mga importante nga mga bagay nga dapat talakayo na siya.
no sa Senado kay ti Senado na lang inaulat mo. Oo. Kag isa pati ang palaabuton nga kwan Raymond, impeachment trial. Oo, ang July impeachment 16 trial. na ba? July 16. Sadya pa na Raymond kati kinanglanan matematisya na. Ti kung may ara pa sang mga senator siya nga medyo go to July 16, medyo lawig pa na, katabo. Lawig pa. Posible mabuhinan pagit sila, no? Ano ang paglantaw sina, no? Sang, in terms of numbers, sang siling naton convictions o kung hindi ba siya makonvict, ang number of senators sa quantal lang naton blan, ang 3/4 majority ang vote. So isa man na sa ginalantaw na to. Kay isa man na actually kay Julius mong magluwas sa mga pila ka mga legislation nga importante siya kaayo. So isa man na actually kung nasugod na gid man no ang House Prosecution Panel kag ang defense team ni President Vice President Sara Duterte no nagkuan na gid man no nakasugod gid man no sang presentation sa pre-trial brief kay natawag no prosecution do ka dugay na hulat nila no dugay na excited na prosecution preparado na di na nadayon na gid man sa pre-trial brief kag after sini sa presentation kag mga markings ang evidences amo na niya pagtipon kag ipasaka na sa impeachment court ti wala ton naton mga kaif sa malin mo kaif Julius kay sa tunga-tunga sa sining pag-convene na sang impeachment court no nga formally bla nga italakayo na gid ang kaso ti kadamo pa sa mga dalagko nga mga events just like for example si Congressman Pulong Duterte sa iya to gani siya nag-announce nga may ara sang warrant of arrest ang International Criminal Court sakay Senator Bongo. Oo, siyempre panic man ang isa Tingnan siya na gano'n. Panic man si Senator Bongo ha. Panic mood no? Oo, panic mood kung gusto niya lang ang iya sa to I think punto nga ginawipunay sang gobyerno ang ICC. Paano mo ipunay paano ma-influensya sang administrasyon ng ICC Raymond? Because ICC goes beyond an administration or a single nation. It's an international kwan international na yan. Gani kakilala na guro mga kwanda sa kay sinong presidente Pilipinas di iba na pagano kilala guro na daya sa sa panel daya. Gusto hinganon mo iya nga ti ipunay sang hindi ka ka-influensya iya sang kwan. Hindi nga ang isa na guro ang point guro kay Julius nga abasulon mo ya si ICC. Diba? Basulon mo sa ICC nga may mga warrant of arrest, etc. The fact is, ang ginihinungdan sina, ang inalinangin bala? Diba sulon mo tanik ang palisi sa previous administration. Kag isa pa trial man na Raymond mo. Hindi man mo silingon nga sang kung dalong sa ICC to convicted ka na. Trial na yan mo. Trial na ya. Kag wala na magdabot sa trial kay F. Julius kung wala ang ebidensya hindi tama. Correct. Kadamo problema sang kalibutan, damo problema ICC una-unahon ginang aton da. So hindi mo yan basol. Pero hindi mo yan mabasol. Si ICC. Kaya nga kung may kaangay sinaabi ang ako hindi ka makutama gid ka believe sa kay PBBM Raymond no. Pero tiinab lang kada may mahitabo nga di maayo sa inyo iya nga ang administrasyon o kung ang presidente basulon mo. Do kon blad. Tama ka na baw bala no. Ako na lang balano niya sa ICC, di basulon mo to ang war on drugs. Oo. Di ba? Hindi ba yung pagbasulon hindi mo yung pagbasulon ng presidente? Kaya dito nyo i-justify sa insakto nga forum, masami ginasiling nila nga being persecuted and triable by publicity sa amon nga sabton sa insakto nga forum, sa insakto Di kung providean sila sa ngamos na Raymond, hindi ba sila? No? May ibang pa balang forum nga insakto sa kwanhaw? Sa ICC. Way naman. Kung dire sa Pilipinas, sa kaso ni Vice President Sara,
kundi sila sa ICC to gina-provide naman sa forum dire sa Pilipinas reklamo man gyapon sila. Hindi man masabad. Hindi man mag-attend. Hindi man. So amo na mga KF no ang pila iya ka mga update pero laton tani kay isa sa ginalantaw naton diri no nga ang pungsod sang Pilipinas do mo man yung mga define mo. Sang future man later on sa pungsod Pilipinas ang impeachment trial. Isa ni siya mag-define man sa ton sa international man no sa international nga senaryo and at the same time diri iya sa pungsod Pilipinas. Kag isa sang akusasyon iyan ni former Senate President Alan Peter Cayetano nga ang majority subong do they avoid trying to confront the issue on flood control. Kay para sila ya ang nagakuan mo. Sila ya ang nagabusisi Rimon kag sa mga anomalya sa flood control. Pagi sa ilang 18 bla ka kwan. 18 ka mga malita boy. Para sila ya daw mo nayara daw kapatulan sang flood control nga. Pero ti paano man naton abi na ma-appreciate kay from time to time daw ga ilis-ilis ya ang ginakadlukang Rimon pati sa base sa ulib madala kita sa bisan hindi lang malita tani ba ko na bisan noro kwan nanda no mga raw envelopes na kon matuod. Nagadugay. Nagadamo yan. Nagadamo. Kag nagailis-ilis sabi mo ang statement pala, hindi sa consistent, nagabaylo-baylo ang statement. Kadulang credibility. Correct. Mas nagaluya kag nagahuyang sa Rimon kag ginaribatal sang mga nagaka-involve nga ka mga kuan man nga mga tao abi no hindi man masiling nimo nga nagabinutig. Correct. Kado kabudlay man bi kabudlay bi nga sila itudlo mo kung wala ka gid sang mabakod bala nga mga ebidensya. Kag hindi tanan nga statement is itsakto dayon. Correct. It will undergo a process of kwan kailangan busisiun scrutinize. Ang importante daya ebidensya mo hindi statement ka lang iyang statement. Amo nang pan usually kay Julius Gambala nasaan ang resibo? Saan ang resibo? Alam mo na no kaya magambal kaya billions of pesos mapakambyo ka lang for example ihatag mo sa ICC makapakambyo ka into $2 million. Pa-convert ka sang piso sa $2 million. Naduara ka lang ba sa Tianggi, bla? Nagabakal, bla? Tapos sa paano nila dalon balik to sa kwan? Okay, i-flag down kay sa aeroplano pa lang. Tapat ka na tapos ara na sila sa international legal kwan tapos pasibangdan mo yang gapangwar. Ibayad sila. Nakalayo man no. Tapos medyo atrasabanti man ang di por mi si senator si Congresswoman Leila de Lima. No, gintagaan siya. Ti paano sa makabaton kaya siya sa presuhan. Correct. Kag puro lang malita, way nyo gid sako. Sako matani naman kayo. Gawtas gani si Comelec Commissioner Garcia. Okay, di pormiro malita ang gihatag siya mo. Sang ulihin na puyo na lang. Pero malita, subo sa puyo naman niya. Ano gid bala, no? So, ang isa lang kakululbaan diri kay F. Julius nang kalihiti mo sang issue sa flood control kay indeed may corruption gid ba niya natabo mo? May ra gid. Oo, butang ta may butangan nato na abi nga kon may kamatuoran. May kamatuoran gid siya. Oo. So saka let's say ang kamatuoran da abi sang primero abi 50-50. Nagpadayon rin mo naglipo subong daw di nagugani magpati nga may 10% pa nga tuod. Duway na. No? Tiki bilyon nang inistoryahan diri mong. So mo na yang matuod ang kulbaan ko lang nakakalabnaw siya, gakamalisyahan siya kay tungod sa pagginuwa sa sining mga issue nga may mga inconsistencies nga kalatabo. Tapos sila man mismo ang nag-aako nga nasumala sila. Oo. So once
Sumala ka, posible nga magsala ka sa isa, pwede nga magsala ka man sa iban tag isa-isa sa kadamaan. Ito bara ang iya ni Congressman Alvarez, sumulong to ya ang kwanto. Kadtong ito siya. Pagkabuto, tumindog sila. Way nakitaon nang akusar sa iya. Hindi to ya scripted ang iya to ya. Hindi ya scripted ya. Gusto niya i-clear lang ang iya nga nagagula ma-dispute. Why? Wala. Kung natabuhan mo, wala siya ma-argue sang Malita Boys. Wala. Kaya sa ulihin may mga iban pang mga reveal iya si Congressman Alvarez nga pagabot niya nga dito ginkantuan niya si Juan, no? Si Pangita si Senator Mike Defensor. Marcolita. Ba't mo ako sinaba dyan? Siling ko nun ni Juan, ni Senator Marcolita, ari ang dyan ang pangalan mo, so binanggit ko lang. Tapos sa motoga na ginawa sila, no? Ginpangita amang gani si Juan si Mike Defensor Tiway man ginawa naglinakat na to no. Kag wala ma-dispute bala. Nang ara siya gusto niya i-confront galing kay naglinakat na mga kayef. So mo ni, nabantayan lang naton kag manginkin ang atong pag-observe siya mabinantayon kita. Kay kung hindi kita mabinantayon, ti mahulog naman kita no sa ginatawag nga fake news mga kayef. Tingog sang tubo. Oras naton alas 10:20 kahapon kay Julius ito nakaasang nagligad no naka-attend kita sang June 17. Naka-attend kita sa Sugarland ginhiwat ini sang CHR kun Commission on Human Rights Negros Island Region ang community-based dialogue. No nga katapuan sang nagkalain-lain nga mga sector and at the same time government agency particular na ang DARGID. No, kay ti ang tanan nga naghambal to related di sa duta mo. Land rights. Land rights siya. Kapin pa nga nag-celebrate na kita sa ika-38 anniversary sang Carp Gali Rimon sang June nga ini. Ini nga bulan. Kay iti sang 1987, 86 is hindi. 87, 87. 87. Tapos eventually nangin executive order siya sang isang 88. Ginpirmahan sa ni President Cory Aquino. So mayuman kay ang CHR subong hindi na lang civil and political ang natutukan niya. Pati land rights na but singin comprehensive siya actually encompassing actually ang nagakalatabo subong. That's why si CHR ara na nagasulod kag naga-assist mga human rights violation rimon kadamaan may ara angot sa duta Duta, ti amaning nami particular sa event kag I think dumadamo pa ni mga part 2, part 3 pa siguro and at the same time kita sa Caritas Bacolod kasi maka-partner man ta bala sa Commission on Human Rights sa pila man niya ka mga ginapang-assist naton nga mga cases diri sa Negros. Ang networking nila mag-collaborate sa iban nga mga ang CHR na naging kaluluoy ginini nga ahensya sang gobyerno sa panahon ni PRRD no? Bawo. Do 1 peso budget pa siya. Sa piso mo. Pero aring tingog ni Attorney Eric Van Discalsuta, Attorney 3 sang Commission on Human Rights Negros Island Region. To openly discuss land rights and human rights issues. Strengthen engagement with LGUs, CSOs, and local partners to enhance local capacities for human rights protection. And document concerns and cases for follow-up, interventions, and policy recommendations. Ensuring that community voices inform CHR programming and advocacy. This gathering is not only about identifying problems, but also about building bridges between the government and the civil society, between institutions and communities, and between rights and responsibilities. So let us approach today's dialogue with openness, respect, and shared determination to ensure that human rights are not just an abstract ideas,
but lived realities for our people. Today, we craft solutions that honor justice, strengthen peace, and secure dignity for all. Welcome and thank you for joining us in this important endeavor. Tingog sang Kubos. Sige mga ka-EF, pamayad tong tingog no, ni Attorney Discalasota. No, ti may maari pa ni nga mga iban pagid nga mga activity no ang hilikaton niya related sa Commission on Human Rights. Tingog sang Kubos. Kay Julius nakamuno kita kagina nga daw ti sa lakas liana nagulan-ulan. Oo. No, ti Ario may nakuha kita nga video nga nagadukadlagko ya sa nito. Ulan sang yelo ha. Ulan sang yelo mga ka-EF no kung makita ninyo sa video naton no, kadagko sa mga ice on tawa bala. Daw hindi lang ya daw mais mo. No, kundi daw mga kamalingking kadlagko bla no ara no nakita no kadlagko ya sang nagakahulod kahulog nga ice kahapon ini nga adlaw Domingo. Asang kahapon asang Sunday. Thursday kahapon. So ti nagakahulog nga mga ice no sa aton diya ulat-ulat kita nga magulan. Do ay gid. So amo ni mga ka-EF ano ti daw nalingaw man ang mga tao kung mamudyot ice no ito iya sa may lakas liana. The weather anomaly man siya no. The weather anomaly ti mga isolated Tingog sang Kubos. Busina sobra ka ang temperature ito sobra ka no. May aragin man namong no tamang ka tugnaw bala nga pagabot dito sa babaw nagaporma sang ice no kapag hulog na hindi sa matunaw. Bilog sa gyapon nga ice ya mga ka-EF. Tingog sang Kubos. Sa atin ito namunpon ako gani hinalay ito kay gali nagatik magali madayon ano. But anyway sige mga ka-EF ano. So amo na no ang nagakalatabo subong sa aton sa na-mention mo gani kay EF Julius no particular na bla no nga may nagalain-lain man nga kun baga nga porma ang El Nino nga ginatawag. Kay amo na siya ang isa der excess siya kakulangon o kung extreme o sobra-sobra naman. Ang El Nino actually associate siya sa init sa rimon mo. Pero pwede magali nga let's say may bagyo nga pertiman iya kakusog sa tion sa El Nino. Okay, sige mga ka-EF no ang oras naton alas 10:26 isa lang siguro check man naton kay EF Julius no grabe gali ang stunting bala. Diri iya sa Pungsod Pilipinas. Ang income na pagwa naman actually no sang ilang data. In speak of stunting rimol para sa aton mga kauturan ang wala pag-develop sang sang kapasidad sang isa ka bata no sa panumdom bla no ang iyang utok medyo mahina siya tungod sa kakulangon sa nutrients na rin. At that's why ginasiling first 1,000 days sang isa ka lapsag tiyado ka importante. First 3 years bala rin mo no 1,000 days. 1,000 days. Kinalan manares gid siya mataga sang itsakto yang nutrition alin sa pagbusong. Pagbusong pa lang. Hasta nga mabunag siya, hasta nga magtatlo sa katuig. Kay kun hindi gani Raymond tawag hindi na madisponihan gali na. Hindi na madisponihan. Amo na ang isa ka challenge diri kay pag abot mo grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 daw na hindi na madisponihan. So uli kung makabawi ikaw sa imo iyang nutritional needs sa imo lawas matambok ka na lang pero ang imo utok gali hindi na maghabok. Hindi na mag-develop. Hindi na mag-develop actually no. So mo nang ka medyo masubo. May stunting siya. May stunting siya. Kamo ning masubo no diri sa aton sa Pungsod Pilipinas di nagapakita lang gyapon no economically
Kapakita na sa gyapon nga ti ang gutong kay kapigaduhon niya. Nagon gid Hindi kita diri sa ka-afford pungsod basic Pilipinas. nga kinanglanon sa tao, basic nga kinanglanon sa iya lawas. Okay, sige, ano dugangan na namon ni kay EF Julius ang inang atalakayon sa Lunes adlaw sa aton nga pagpanagad kay ang oras aton alas 10:28 na kay EF Julius, no? Medyo wala kita sa oras diri sa aton nga programa. Madamo nga salamat sa tanan naton nga taga Palamati kag padayon nga nagasakdab sa atong programa, no? Sa piyak sang tanan, dumdumon naton nga ang Ginoo amo ang Dios ang paglaom kapag kabalaka. Kabay papadayon siya nga magubay sa aton. Kag sa gihapon ano, ini ang inyo lagad Raymond Pandanduyan nga nagasiling kabay pa ang Dios ang pagidait, pagigugma kag gustisya, magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.